Hi guys, welcome back to my channel. Alam niyo ba? So guys, ayon kay Pacific Defense PH, dalawang units ng ating Shaldag MKV dumating na sa Pilipinas. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video na to, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming ko pang mga videos. So react na natin to. So nakalagay dito, the most advanced Shaldag family member. Nice. Pacific Defense PH. High speed above 40 kilometers. 41. Ang Philippine Navy tinanggap na ang isa pang batch ng dalawang Acero class fast attack interdiction crafts mula So ito ay tinatawag na Acero class natin na warship or fast attack warship. Okay? sa Israel shipyard. Ito nga po mga idol ay parte ng 9 na units ng mga brand new na fast attack interdiction crafts Yan ang kinaganda dito eh. Brand new, di ba? So 9 units pala ito. na binili ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, So huwag niyong kalimutan guys subscribe, subscribe. at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi Kay kang Pacific updated Defense PH. sa mga bagong videos natin. Ang dalawang Acero class fast attack interdiction craft na ito ay dumating sa Pilipinas noong September 23, 2024. Ito nga po mga idol ang ikapito at ikawalo sa 9 na units na binili ng ating bansa. So ito ay ikapito at ikawalo. So ibig sabihin, 6 na Shaldag o Acero class ay nandito na sa Pilipinas. So dumating na itong dalawa, so 8 na ang ating Acero class. Ito nga po ay magkakaroon ng hull number na PG-908 at PG-909 kapag kinomisyon na sa Philippine Navy's Littoral Combat Force. Bagamat hindi pa nga po kumpirmado kung ano magiging pangalan ng dalawang barkong ito, ay inaasahan na ipapangalan nito sunod sa mga Medal of Valor awardees. Ang Philippine Navy naman nga po mga idol ang gagawa sa ika-9 na unit at ang huling barko sa class na ito. So ang Philippine Navy pala ang gagawa ng pinaka-last na Acero class na ating binili. Siguro ano yan, yung ita-transfer ng Israel, yung knowledge dyan regarding how to create that kind of ship. Di ba? English yun, di ba? Parte ng kontrata na pinirmahan ng ating bansa at ng Israel para sa Technology Transfer Agreement. Yan ang maganda. At least may knowledge transfer agreement tayo. At least in the future tayo na ang gagawa ng ganitong klaseng barko. Hindi na tayo bibili pa. Kasi talagang mas maganda kung tayo ang gagawa ng sarili nating mga barko eh. Bakit? Kasi at least Pilipinas ang makikinabang. So mas mura at gawang Pinoy, di ba? Dapat lang talaga na meron tayong sariling paggawaan ng mga ganitong maliliit lang na klaseng barko. Kahit papaano at least madadagdagan ng ating coastal defense. Lalo sa mga maliliit na isla. Kasi sa dami ng isla natin kailangan talaga ng bawat sulok ay merong nakaantabay na ganitong barko para sa rescue, kung ano man ang kalamidad or anything na may pangyayari, at least nandyan na agad sila, di ba? Ang Acero Class mga idol ay isang class ng patrol gunboats na nakabase sa Shaldag Mark V na nagseserbisyo sa Philippine Navy. Noong 2019, ang Philippine Navy ay nagkaroon ng requirement para sa procurement ng mga bagong class ng Coastal Patrol Interdiction Crafts. Sa requirement niya pong ito ay dapat missile capable at nakabase sa Israel Shaldag Mark V patrol boat design ang magiging barko ng ating bansa. Ito nga po ang siyang papalit sa Tomas Batillo class fast attack crafts na nagretiro na sa serbisyo. Ang Israel Shipyards Ltd ay nag-offer ng kanilang Shaldag Mark V design sa Philippine Navy noon pang 2016. Ngunit sa taong iyon ay wala pang pondo ang ating bansa at naisakatuparan lamang noong mga sumunod na taon.
Ang Israeli design ay pinatunayan na mas capable ito para sa interdiction craft kumpara sa mas maliliit na multipurpose attack craft. Ang mga impact na ito ay original na disenyo ng Taiwanese shipbuilder bilang troop insertion assault boat. Ngunit minodify nga lang po ito ng Philippine Navy nung pumasok ito sa serbisyo at ginamit bilang small missile boat. At ito nga po ang naging dahilan kung bakit ang Philippine Navy ay nagkaroon ng requirement para sa mga fast attack interdiction. Yan ang kinaganda sa ating mga fast attack ship, di ba? Meron silang missile capability. Kasi yan ang talagang pinakakailangan natin eh, yung missile capability. Kasi sa panahon ngayon, guys, ang uso ngayon missile to missile na ang atake. Hindi na yung harap-harapan kayong makipagbarilan sa isa't isa. Di ba? Yan ang kailangan talagang i-procure ng ating military. Yun yung mga anti-missiles na yan. Saka meron tayong missile capability rin, di ba? Hindi lang puro depensa, meron din tayong missile capability. Craft, habang Department of National Defense naman ay ang gumawa ng desisyon upang makapag-procure ng mga ganitong klaseng barko mula sa Israeli proposal. Ito nga po ay in-acquire ng ating bansa bilang government-to-government deal kasama ang Israel. Ang kontrata naman ay pinirmahan sa pagitan ng Department of National Defense, Israel Shipyards at Israeli Ministry of Defense noong February 2021. Habang lumabas naman ang notice to proceed noong April 2021. Ang barkong ito mga idol ay may displacement na 95 tons, may habang 32 meters, beam na 6 meters at draft na 1.25 meters. So isa pala tong 32 meters ship ng barko natin. Nice. Ang propulsion nga po nito ay dalawang MTU, 16V diesel engines at dalawang water jets. Ito nga po ay may maximum speed na 40 knots at may range na 1,000 nautical miles. Ang armament naman nga po nito mga idol ay isang Rafael Typhoon MLS NDOS missile launcher na binubuo ng 8 Spike NDOS surface-to-surface missiles. Meron nga rin po itong isang MK-44 Bushmaster 2 autocannon, dalawang M2HB Browning 12.7mm 50 caliber heavy machine guns at dalawang M60 7.62mm machine gun. So at least kagandahan nito, 'di ba guys? Armado itong barkong to. Hindi lang basta fast attack. Talagang fast attack talaga siya. Kumbaga kasi nga marami siyang armaments din. Sa may missile capability. Yun ang kinaganda. Mga idol, malapit na nga pong makompleto ang mga fast attack interdiction craft ng Philippine Navy. Makakatulong nga po ito sa ating bansa, lalo-lalo na sa pagbabantay sa ating mga teritoryo at pagprotekta sa mga mamamayan nito. Dapat nga po mga idol, na bukod sa mga fast attack interdiction craft, ay bumili din ng Philippine Navy ng mga malalaking barko na mas poprotekta sa ating bansa. Kailangan nga po ng ating bansa ng mas malaki at mas capable na puwersa, kaya dapat nga pong bumili o gumawa ng mga barko ang Pilipinas. Oo nga, kailangan natin mga malalaki, kaso nga lang depende sa budget yan eh. Siyempre, hindi lang naman sa Philippine Navy lang ibubuhos yung budget. So meron tayong Philippine Army, yung forces natin, meron din tayong Coast Guard, meron din tayong Philippine Air Force. So marami yan eh. Depende sa budget natin talaga yan. Kumbaga, kung tutusin, madali lang mag-procure ng mga gamit kung may pera. Dapat nga pong maging self-reliant ang Pilipinas upang hindi na tayo umasakta sa mga kalyado nating bansa. Yun pa ang isa. Dapat talaga Pilipinas na ang gumagawa ng sarili niyang mga ganitong kagamitan. Kasi kung aasa lang tayo ng aasa sa mga kalapit bansa o sa mga kaibigan nating bansa, iaabot pa to ng mga ilang taon pa bago ma-deliver. Saka mas mahal, di ba? Kailangan suportahan natin ang ating shipyard capability dito sa Pilipinas. Kung kaya naman nila, magkaroon lang tayo ng katulad nito, yung knowledge transfer kung paano igawa yung ganitong barko. Dapat ganun. Dapat ibigay din sa atin yung kaalaman kung paano gumawa ng ganitong barko. Kasi ang mga Pilipino naman, madaling matuto yung mga yan. Kaya alam ko kayang-kaya nilang gumawa ng ganitong mga barko. Dito mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions.
At yan nga lang po ang pag-uusapan natin yun. Kasi nga lang, alam ko 4 lang dito ang merong missile capability. Sana lahat ng ating mga lumang barko is itawag dito, i-upgrade pa. Kahit na luma na to, kahit World War II pa yung mga barko na yan, kailangan pa rin natin sila. Kaya kailangan natin i-advance din ang mga capabilities din nila, ng mga makabagong armament kung kailangan. Mas mabilis yun kaysa bumili kayo ng mga bagong barko o ano. I-upgrade na lang muna natin yung mga nandito na nagagamit pa natin para madepensahan natin ang ating bansa. Lalo magamit natin sa West Philippine Sea dahil kitang-kita nyo naman guys kung gaano karami ang barko ng China. Parang 20:1, mga ganun ang ratio. Anong kalaban-laban natin doon, di ba? Parang wala. Nabubulol na ako, di ba? Kasi nga, kung sana taon-taon na lang pinapahalagaan natin yung ganitong proyekto para sa ating bansa. Masyado tayo naging complacent na hindi natin tinutukan tong ang department na to, lalo sa defense natin. Kailangan talaga, hindi natin malaman kasi kung bigla lang tayong sakupin ng ibang bansa, di ba? Saka sa bagong mga armas ngayon, halos siguro pupulbusin na lang tayo na wala tayong kalaban-laban. Kaya sana i-upgrade ng DND, ng ating militaryo, ng ating gobyerno, ang lahat ng mga ating kagamitan para madepensahan natin ang ating bansa. Mga idol, maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol! Yun, mabuhay din kay Pacific Defense PH. Salamat sa inyong video. At may bago na naman tayong asset na nalaman na na-deliver na at magagamit na ng ating military para yun nga lagi kong sinasabi, depensa lang lagi. Hindi naman tayo mangunguna na tayo yung mag-oopensa o mag-aatake, di ba? Kasi wala nga tayong capability dyan. So puro depensa lang ang muna ating kailangan. So sana may mga bago pa tayong mga bagong ipo-procure na mga kagamitan. Hindi lang mga fast attack. Siyempre, yun nga, gaya nga sabi ni Pacific Defense, kailangan din natin ng mga malalaking barko pa, lalo dahil nga kulang talaga ang ating ang Navy natin, pati kahit ng military natin o ating Air Force, sobrang layo pa natin sa ating mga kalapit na bansa. Pero in the future, sana maging bumalik tayo sa pinakamalakas sa kahit man sa Southeast Asia, di ba? Yun, so maraming salamat again sa panonood at sa susunod ulit mag-react tayo ulit sa mga ganitong kagandang balita o kahit man hindi magandang balita, babalita natin, i-react natin yan para kung meron man kayong comment, mag-comment man kayo kung ano man gusto nyo sabihin, libre kayo kung ano man gusto nyo pong sabihin. So maraming salamat again sa panonood. Bye bye.